So yun nga, pag-usapan na muna natin kung ano nga ba ang assignment operator pagdating sa Java. So, let's start, no? Yung assignment operator na to, no? Ito yung used to assign a value to variables in programming language, including yung Java. They provide a concise and efficient way to update the value of the variable based on a computations or another variable's value. In Java, the basic assignment operators is equal sign. O, alam nyo na, nagagamit nyo na siya pero yun yung pinaka-basic assignment operators na ginagamit natin. From the word assignment, meaning we are assigning a value to a variable. Yung variable nilagyan nyo ng value, yun yung assignment operator na yun. Hoping na nagigets yan, okay? So, in Java, yun yung basic and there are compound assignment operators na tinatawag. Yung addition assignment operators, subtraction assignment operators, multiplication assignment operators, division assignment operators, and modulus assignment operators. So, sila yung mga operators natin na compound na tinatawag. Kung mapapansin nyo, arithmetic operators lang siya, no, na nilagyan ng equal sign. No, so alam niyo na, hoping na alam niyo yung arithmetic operators natin, addition, subtraction, division, multiplication, and modulo. Lagyan ng equal sign sa dulo at matatawag nitong addition ng assignment operators. Okay, mamaya makikita niyo yan. So ayan, yung public class na nakikita niyo dito, ayan, integer a is equals to 1. Yung pinaka-basic assignment operator, nag-declare tayo ng value doon sa variable. Yun yung isa sa pinaka-basic assignment operator, which is just the equal sign. Hoping na nagigets yan. Okay, next, na compound assignment operators, yung addition assignment operators. Ito na. No, kung mapapansin dito, nag-declare tayo ng integer num is equals to 5. Okay? So, ang ginawa niya, gumamit siya ng formula, which is num, gamit yung addition assignment operators plus sign with equal sign. Ito yung addition assignment operators na tinatawag. Okay? So, ang ginawa niya, naglagay siya ng value na 3, then semicolon. Ang equivalent po kasi nito, yung ginawa niya, magpa-plus 3 lang siya. Yan ang equivalent to num. Yung num is equals to num plus 3. Okay, nakikita niyo ba sa screen niya? Num is equals to num plus 3. Ibig sabihin yung num mo, nag-plus lang siya ng 5 doon, which is kanina nga, dineclare natin yung num, ang value is 5. Okay? So, nag-plus lang tayo ng 3. Yan, sagot, syempre, 8. Diba? Basic lang. So, ganyan lang siya kasimpleng gamitin. Yung mga arithmetic operators, lagyan na ng equal sign, magiging assignment operators na sila. Or, pag gumamit na kayo nun, magiging compound assignment operators na sila. Okay, I hope na nagigets yan. O the rest, alam na. Okay? Alam nyo na kung paano gamitin yan, dire-diretso lang. Yung assignment, yung addition, lagyan na ng equals, yung subtraction, lagyan na ng equals, yung division, lagyan na ng equals, yung modulo, lagyan na ng equals. Yun lang simple gamitin niya assignment operators na yan. Nag-assign tayo ng value. Okay? Yan, the rest, okay na. I hope nagigets yan. O, tingnan nyo itong addition. Ganyan lang ginawa. O, yung num is subtraction, assignment operator. O, equivalent yan, num is equals to num, mag-minus lang ng 4. Sir, bakit nilang ganyan na lang gawin nila? Pinapahirapan nila sa sarili nila. Pinapakita nila yan kasi nga para mas, if ever na mag-opya kayo ng code or magbabasa kayo ng code, alam niyo na ay gumamit sila ng compound assignment operators. No? Alam natin kung ano mga ginagamit natin. Kaya dapat malaman nyo rin to. Kahit na for the meantime, kung mas sanay kayo doon sa part ng yes po. Kahit kung mas sanay kayo dun sa num is equals to num minus 4, okay lang naman, walang problema sa part na yan. Pero, at least alam niyo na meron pa na assignment operators na pwedeng gamitin dun sa part na yan. At yan yung mga yan. Okay? Lahat na arithmetic, lahat yung equals, magiging compound assignment operators na siya. I hope na nag-gets yan. Okay? Let's proceed doon sa mismong ito. Divide, yan lang din ang ginawa niya. Equivalent num is equals to num divided by 4. Yun lang. Yung modulus ninyo, num modulus by 5, then equivalent to num is equals to num modulus by 5. Okay? So, yun lang naman. Try na natin yung meron ng problem para mas ma-enhance ninyo kung ano nga ba yung pwede nyo magamit sa part na to. Okay?
So, in-open ko na ID ko, open na rin ko na ID ninyo. So, ito yung pinaka-problem natin. So, dito, as for the float number price, then multiply by value of price by 1.1 daw. Ibig sabihin, yung value of price, i-multiply mo into 1.1. May papaliwanag ko, mas shortcut kasi ito to add yung 10% increase using yung multiplication assignment operators. Okay, yun ang gagamitin natin sa part na yun. Yung print the final value in two decimal places, then ito yung sample output niya. Enter ng price, halimbawa 10, dapat ang magiging price niya is 11 pesos. 11 pala yung value, wala na palang peso. So, try natin. Kapag nakapag-open na kayo ng ID ninyo, ako, JGOS ang ginagamit ko para kasi manual. Click lang yung file, new, then Java, then lakayan ko muna. Yan. Then syempre, i-code natin yung first line of codes na sinasabi ko sa inyo, yung public class main. Kasi main, meron na akong file name na main, so papalitan ko yan. Make sure lang yung class name natin is nag-i-start palagi sa capital letter. Okay, dahil assignment operator naman yan, ang ilagay ko na lang, assignment operator for shortcut, then dalawang curly braces, then yan, enter na lang siya. And pinapalagay ko na agad sa estudyante ko yan kasi minsan nakakalimutan nila yan madalas. No, error sila. Minsan kasi nagpapacheck sila sa akin, sir, error palagi. So sa dami ninyo, hindi ko na maano yan. Kaya sabi ko, gumamit tayong code dyan para hindi tayo mas mahirapan. Okay? The next is public static void main. Okay? Void main. Then curly braces. Hindi pala curly braces. String. Capital letter yung S, string, square bracket, then args yung arguments natin. Then next, enter ulit sa pababa. Then ayusin yung line code nyo. Okay. So dahil ang sabi, yung problem is may term na as, ibig sabihin yung value ninyo is hindi dapat static. Hindi nyo i-declare na naka-fix. Manggagaling yan kay user. Or else, kapag may narinig, may nabasa kayong term na input, dapat tandaan niyo na meron pala itong scanner input. Yun, pinaliwanag ko ng last time yan. Ibig sabihin, pag may as input, i-import na natin yung scanner kung saan yun yung nag-handle ng mga value natin. Import java.util.scanner. Okay, semicolon na kayo dyan sa part na yan. Then after nun, dahil dineclare natin sa scanner, kailangan natin, dahil in-import na natin sa scanner, kailangan natin mag-create ng scanner natin sa mismong variables. Magde-declare tayo. O, scanner, scan is equals to new scanner, then close open parenthesis, then after nun, sa loob nito, yung system.in for input. Okay? So yun yan. Ito is proper syntax in declaring yung scanner. Okay, huwag niyo makakalimutan yung mga capital letter ha. Yung first letter ng class ninyo, dapat capital letter. Any name yan, kasi variable name naman yan. It depends on you. What kind of variable name, make sure lang na make it more, what do you call this one? Basta yun. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung term ko. Okay, basta make sure lang na capital letter yung mismong class name natin. Okay, next is S. Dapat alam nyo rin yung string dyan sa mismong yung entry point ng code natin. Dapat alam nyo na capital letter yan. Then yung scanner ninyo dahil big letter yung S din yan, malaki. Itong scan na to, pwede nyo naman gawing S kasi variable name lang dyan natin nilalagay yung scanner natin. So, for the meantime, palitan ko na S. Yung capital yung S, capital din yung system na S doon. Hoping na alam nyo yung proper syntax nito. So, ang sabi niya dito, as for a float number price, ibig sabihin, i-declare nyo yung price as float. Kasi nga, may decimal number sa data type, ang mga floating points natin, double or float. Pero dito, sinabi niya na kung anong data type ang gagamitin natin. So, ang gagawin natin, mag-declare daw tayo ng float. Asan na tayo? Ayan. So, magde-declare daw tayo ng float data type. So, gamitan natin ng variable name. Price na rin kasi yun lang din naman na ano niya. Then equals to, ano gagamitin natin?
the value of price by 1 to add the 10% increase using the percent equals. So, bali, magpapa-input pa muna tayo kay user. Ibaba natin to. So, ang gagawin natin, system, burahin ko na muna to. Yan. Pwede naman, balik, sorry. Declare na pala natin to, yung price na term. Okay? Yan. Okay, yan. Declare na natin para gamitin natin mamaya. So, next, dahil sa sample output, magpapa-enter tayo system.out.print. Magpapa-print muna tayo. Sabi niya dito, enter daw yung the price. Yan, the price, then colon. Then after nun, magsasemicolon tayo sa part na to. Dahil wala pang humahawak ng value no mismo pinapa-enter nyo kay user na value, kailangan nyo, dahil nakapag-declare naman tayo ng price dito, yun na lang din ang gamitin natin. So, ang gamitin natin is price is equals to, ano yung pangalan ng scanner ninyo, yun yung ilalagay ninyo. For example, kasi S ang ginawa natin, yun, S dot next. O dahil float yung data type doon, hindi next int ang gagamitin dyan. Ibig sabihin, next float ang gagamitin, capital L-O-A-T, then close open parenthesis, then semicolon. Okay? Yan. Pag nila natin yung code natin, baba ko lang to. Or, deletean nyo kaya. Nakikita nyo pa ba pag deletean ko? Para mas nakikita nyo. Nasa dulo yung code ko ha. Meron dalawang curly braces dyan. Tapos ko nga para hindi kayo malito. Mamaya sabihin nyo yan. Idikit nyo na rin to ha. Para magkasya lang sila sa ito rin. Yan. Wala nang problema yan sa spacing for the meantime. Okay, so yan. Pag nirun ko yung code ko, dahil hindi pa ako save, i-save ko pa pala, hindi ko siya na-save. Save ko na muna. So yan, i-run na muna natin. Pagka-run yan, mag-enter na ng price. Ibig sabihin, pag 10, wala pang output. So, ang sabi niya dito, ask for a float number price. Mag-ask tayo kay user kung anong i-input niya. Then, i-multiply daw natin yung value by price by 1.1 to add a 10% increase, no? I-increasean natin yung mismong i-input niyang value. Increase using yung mismong multiplication assignment operators. Print the final value in the 2 decimal places. Ibig sabihin, naka-string format tayo sa part na to, sa scenario natin na to. So ngayon, dahil inas na natin, ang sabi niya, i-multiply natin yung value by 1.1. Okay? Para mag-increase ng 10%. Yung mismong value na ipapasok niya. Ibig sabihin, ang gagawin natin, dahil ginamit natin, dahil ginamit natin yung variable price, ngayon, gagamit tayo ng multiplication assignment operators, equal sign. O yan. Alam naman natin equivalent yan. Ibig sabihin, i-multiply doon natin siya sa 1.1. Tama? 1.1 para makuha yung 10%, para mag-add yung 10% increase ng mismong 10 increase yung mismong i-input ni users natin. Ngayon, syempre, display natin yan. Ang sabi dito, dapat yung final value daw is in 2 decimal places. So, meron kasi tayong println, tsaka printf. So, gagamitin natin yung printf para formatted siya na naka 2 decimal places siya sa part na yun. Okay, the system, sorry po napipindot ko, system.out.printf. Then, ang sabi niya, the new price, ganito magiging output natin, the new price is, copy ko na lang to, then sa loob ng copy, sa loob nito, magda-double quote tayo, then after nun, syempre, 2 decimal places daw. Dahil naka-printf tayo, ang gagawin natin dito is percent to dot to f. Kasi float siya, no? Tapos, ang nangyari is, yan. And then after nun, i-comma natin, after nun is yung variable na price. Okay? Placeholder ang ginagawa namin sa part na to. Price, yan. Ibig sabihin, itong yung magiging output nitong price na to is papasok lang doon. The new price is price. Kasi sabi niya 2 decimal places lang. Ito yung tatawag namin string.format. No? I hope nagigets yan. So, try na natin na i-run. Siyempre, walang semicolon. Try na natin. Sorry. Yan, enter natin ng price. 10. Yun na. Lumabas na.
10. Sir, bakit 1.1? Kasi yun yung sinasabi doon sa problem. Kung mapapansin ninyo, pwede naman natin gawin na ipagka yung price, ito times natin sa, parang kukunin natin muna yung 5%, pero masyadong mahaba. Kaya ginawa nila 1.1. Kung kahit i-check nyo yan sa calculator, no? O, kung i-check natin sa calculator, meron tayong 10 na value, o yung 10% naman nito, alam nyo na, times 10, o magiging equals yan is 1, no? Yung 10 nyo times 1%, kunin natin, mali pala yung gawa ko kanina. Yung 10, ita times natin siya sa 10%. O, alam naman natin na 1, kaya nagiging 11. Nagre-record lang. Okay, I hope na nag-gets nyo yan. Ayan na, try natin yung iba. Halimbawa is 25. Yan, 25 is 27.50. O, kunin mo nyo muna yung 10%. 25 yung input ko, times nyo yung 10% is 2.5. Ibig sabihin yung 25 plus 2.5 is 27.50. O, tama yung sagot natin. Nandito sa screen. Okay? So, I hope na gets ninyo kung ano ang simpleng assignment operator pagdating sa Java. Okay? Yun lang naman. For the meantime, then next natin yung susunod pang mga tutorials. Thank you. Bye-bye.